Sura Ar-Rahman, ang pinakamahabagin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Muli, ito si Paul Pili Ahmad Israfil, ang inyong tagapagbasa ng banal na Quranul Karim sa wikang Arabic na isinalin naman po sa wikang Filipino ni na Dr. Abul Kairis Tarason, Ustaz Badiuzzaman Isalyao at Muhammad M. Rodriguez, na sinuri naman po ni Dr. Muhammad Nader Ibil mula sa ang libro na ang mga kapaliwanagan ng Al-Quran Al-Karim sa madali nitong pagkaunawa na nailimbag sa Jeddah Kingdom of Saudi Arabia ng ICDO. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ako'y nagpapakupkup sa Allah subhanahu wa ta'ala laban sa Satanas na isinumpa. Ang banal na Quran po, ito po ang mga kapahayagan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang nag-isa o bukod tanging tunay na Diyos na naglikha sa lahat. At sinabi niya po sa Surah Ar-Rahman, ang pinakamahabagin, Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ng Allah, ang pinakamahabagin, ang napakamaawain at ganap na mapagmahal. Ar-Rahman, 'allama al-Quran. Ang Allah na pinakamahabagin, subhanahu wa ta'ala, ang siyang nagturo sa tao ng dakilang Quran upang madali niya itong mabigkas, isaulo at maintindihan ang kahulugan nito. Khalaqal insan, 'allamahul bayan. Nilikha niyang tao na tinuruan niya ng napakahusay na pagpapahayag sa anumang nais niyang ipahayag. At hinggil dito, siya ay namumukod tangi sa iba. Asy-syamsu wal-qamaru bihusban. Ang araw at ang buwan ay tumatakbo na nagsasalita ayon sa ganap na pagkasukat sa dinaraanan nito, na hindi nagkakasalungatan at hindi nagagalaw o hindi nawawala sa kaayusan nito. وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ. Ang mga bituin na nasa kalangitan at ang mga puno na nasa kalupaan ay nakikilala ng mga ito ang Allah subhanahu wa ta'ala na kanilang Rabb, Panginoon na tagapaglikha. At ang mga ito ay nagpapatira pa para sa Allah subhanahu wa ta'ala at nagpapasailalim sa anumang kaparaanan na pagkalikha sa mga ito na ay kinabubuti ng mga tao na alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala at nasa kanilang kapakinabangan. والسماء
Ang kalangitan ay itinaas sa ibabaw ng kalupaan at inilagay sa kalupaan ang makatarungang batas na ito ay kanyang ipinag-utos at itinala upang sundin ng kanyang mga alipin. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان upang hindi kayo lumampas sa inyong karapatan at di mandaya sa timbang sa mga taong pinakikitunguhan, na kung kaya sundin ninyo ang makatarungang pagtitimbang at huwag ninyong dayain ang timbangan kapag nagtimbang kayo sa mga tao. وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ والنخل ذات الأكمام والحب ذو الأسف والريحان. At ang kalupaan ay kanyang inilagay at ginawang palatag upang manatili rito ang kanyang mga nilikha. Nandirito ang mga prutas at puno ng palmera ng datilis na naglalabas ng ubod na pinagmumulan sa pamamagitan nito ng mga bunga at mga butil na may mga balat at dahon bilang kabuhayan para sa inyo at sa inyong mga inaalagaang hayop. At mayroon ding mga tumutubong matatamis na mababangong pananim. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Kung gayon, alin sa mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala na inyong Rab na tagapaglikha na pangrelihiyon at makamundo ang inyong tinatanggihan o kayong mga jin at mga tao. At napakaganda ng sagot ng mga jin nung binigkas sa kanila ng Propeta Muhammad ang kabanata. At sa tuwing mabibigkas ang mga ganitong talata, kanilang sinabi, walang anuman sa mga biyaya ng aming Rab na tagapaglikha ang aming tinatanggihan. Kung kaya sa iyo lamang, O Allah subhanahu wa ta'ala, ang aming papuri at karapat at nararapat na ganito ang sino mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, na kapag binigkas sa kanyang mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala at kanyang mga palatandaan, ay kanyang aaminin at pasasalamatan niyang Allah subhanahu wa ta'ala at pupurihin niya. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. Nilikha ang ama ng sangkatauhan na si Adam mula sa mga tunog na luwad, na katulad ng palayok na gawa sa luwad.